Ang bilyonaryo ay natigilan ng marinig ang tinig ng mahirap na bata, tumago sa tahimik na hardin na parabang isang katotohanang walang sinuman ang handang tanggapin noon. Hindi bulag ang anak mong babae. Ang asawa mo, wika ng bata, nanginginig ngunit may tapang na mas matibay kaysa takot. Kumapit ng mahigpit ang ama sa hawakan ng wheelchair, habang ang kanyang perpektong mundo ay biglang gumuho ng walang babala. Tahimik na nakaupo ang kanyang anak, nakasuot ng madilim na salamin na nagtatago sa mga matang sinabing hindi na muling makakakita ng liwanag o kulay. Taon ng ospital, mamahaling espesyalista, at walang tulog na panalangin ang bumalik sa kanyang alaala na parang malupit na sigaw na walang kasagutan. Dahan-dahan siyang yumuko sa bata, galit na mabilis na umakyat, ngunit ang takot ay unti-unting bumabasag sa kanyang makapangyarihang tinig. Paano mo nasabi iyan? Bulong niya, ngunit ang tono ay puno ng pagdududa, sakit at kalituhan imbes na galit. Hindi umatras ang bata. Ang gutom at hirap ang nagturo sa kanya ng tapang bago pa man dumating ang sandaling ito. Nakita kong may hinalo siya sa pagkain, mahinang sabi ng bata, itinuro ang bintana ng kusina ng mansyon. Bumigat ang paghinga ng bilyonaryo habang bumalik ang mga alaala na dati binaliwala. Lagi ngang iginiit ng kanyang asawa na siya lamang ang dapat magpakain sa bata, sinasabing tanging ina ang tunay na nakakaunawa sa pangangailangan ng anak. Sa unang pagkakataon, pumasok ang hinala sa pusong matagal nang nagtitiwala sa pag-ibig ng higit sa mga katotohanan. Biglang lumamig ang hardin habang tinitingnan niya ang anak, iniisip kung ilang palatandaan ang hindi niya nakita noon. Gumalaw ang maliliit na daliri ng bata, patungo sa tinig ng ama, isang ugali raw ng mga batang bulag. Ngunit ngayong araw, tila may pag-aalinlangan. Nakatayo ang mahirap na bata, nakayapak sa kalsada, damit na punit ng buhay, ngunit tangan ang katotohanang mas mabigat kaysa yaman ng bilyonaryo. Bakit mo sinasabi ito? Tanong ng ama, matalim, hinahanap sa mga mata ng bata ang kasinungalingan, panlilinlang, o nakatagong layunin. Dahil kilala ko ang sakit, sagot ng bata, mahinahon. At siya'y mukhang isang taong ikinulong sa dilim na hindi para sa kanya. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumama ng mas malalim kaysa sa mga insultong itinapon ng mga karibal sa kanya sa mga taon ng malupit na digmaan sa negosyo. Bumalik ang alaala ng mga gabing umiiyak ang anak, sinasabing ang pagkain ay nagpapahilo, nagpapahina at nakakapagod. Lagi namang sinisisi ng asawa ang gamot, sinasabing minsan masakit ang paggaling bago tuluyang bumuti ang katawan. Ngunit ngayon, bawat dahilan ay bumalik na parang piraso ng palaisipan na bumubuo ng larawang hindi niya gustong makita. Mabigat na unti-unting umakyat ang pagkakasala sa kanya, nakakasakal dahil sa bulag na pagtitiwala ng hindi nagtatanong. Naayos ng kayamanan ang bawat krisis sa kanyang buhay noon, ngunit marahil hindi ang isa na tahimik na naninirahan sa loob ng kanyang tahanan. Sa unang pagkakataon, ang takot ay hindi sa pagkawala ng pera, kundi sa pagkawala ng katotohanan tungkol sa mga taong kanyang minamahal. Ipinaliwanag ng mga opisyal na natakot siyang mawalan ng atensyon at kontrol sa sentro ng damdamin ng pamilya. Higit niyang nais ang pagdepende kaysa paglayo. Gusto niya ng pagkakabit, hindi distansya, wika ng isang opisyal, mabigat ang tinig sa pagkadismaya. Nadurog ang ama hindi lamang sa galit kundi sa bigat ng sarili niyang matagal na pagpapabaya. Ang pag-ibig ay napilipit tungo sa takot, at ang takot ay lumago sa isang bagay na malupit at hindi mapapatawad. Nakikipaglaban ang kanyang anak sa kama ng ospital habang siya ay humaharap sa katotohanang hindi niya naipagtanggol ang bata. Lumipas ang mga araw sa loob ng ospital kung saan tumanggi ang ama na iwan ang anak kahit isang oras. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya sinagot ang mga tawag sa negosyo, at ang pagkawala ng pera ay hindi na nakakatakot. Pinagmamasdan niya ang bawat hinga ng anak, na para bang ang presensya lamang ay makakabayad sa mga taon ng kanyang kawalan. Sinabi ng mga doktor na posible ang paggaling, ngunit ang tunay na gamot ay pasensya. Isang tahimik na umaga, dahan-dahan siyang kumurap, nakatingin sa bintana habang hinahaplos ng araw ang kanyang mukha. Daddy, nakikita ko ang liwanag, bulong niya, nanginginig ang tinig na parang pag-asa na bumalik matapos ang mahabang unos. Bumagsak ang luha mula sa isang lalaking hindi umiyak kahit nang ilibing ang sariling ama noon. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng anak, paulit-ulit na humihingi ng tawad sa hindi agad pagkakita ng katotohanan. Hindi na unawaan ng bata ang kanyang pagkakasala, masaya lamang na ang kanyang mundo ay unti-unting nagiging maliwanag.
Mahiyain ang pagbisita ng mahirap na bata, nakatayo sa pintuan, nag-aalinlangan kung mailugar ba siya roon. Niyakap siya ng bilyonaryo ng mahigpit, binasag ang pader ng pride na itinayo niya sa buong buhay. Iniligtas mo ang anak ko, wika niya, alam na ang pasasalamat ay hindi kailanman katumbas ng ibinigay ng bata. Pagkaraan ng ilang buwan, hindi na mabigat ang mansyon habang unti-unting napalitan ng halakhak ang katahimikan na minsang namayani sa bawat silid. Maingat na naglakad ang kanyang anak sa hardin, hinahaplos ng araw ang mga matang minsang bilanggo ng dilim. Bawat hakbang ay milagro na hindi na muling ipagwawalang bahala ng ama. Mas maikli na ang mga pagpupulong sa negosyo, ngunit mas mahaba ang mga hapunan sa bahay kaysa sa alinmang kasunduan na kanyang nilagdaan. Binago siya ng pagkakasala tungo sa pagiging ama na pumipili ng presensya kaysa tubo at pakikinig kaysa pride. Hayagan niyang ikinuwento ang kanyang pagkakamali, nagbabala sa mga magulang na bulag sa trabaho at walang katapusang ambisyon. Kailangan ng mga bata ang oras, hindi lang ginhawa, wika niya, dala ang katotohanang pinaghirapan. Ang mahirap na bata ay nag-aaral na ngayon sa mabuting paaralan, madalas bumibisita, hindi na estranghero kundi pamilya. 2 buhay ang nagbago dahil isang batang matapang ang pumili ng tapang kaysa takot sa isang karaniwang hapon. Madalas tahimik na nakaupo ang ama, iniisip kung gaano siya kalapit sa pagkawala ng lahat ng pinakamahalaga. Ang tiwala na walang atensyon ay maaaring maging mapanganib kapag hinayaan ang katahimikan na lumago sa loob ng tahanan. Nagsimula ang pagtubos ng piliin niyang tunay na makita ang anak, hindi lamang tingnan siya. Lumikha ang ama ng isang pundasyon na tahimik na tumutulong sa mga batang ang sakit ay hindi napapansin o maling naunawaan sa kanilang tahanan. Lumalaki ang sakit sa katahimikan, at maraming bata ang naghihirap dahil abala ang matatanda para mapansin, wika niya. Sumali ang mga doktor sa kanyang misyon, nag-aalok ng libreng pagsusuri upang walang batang mawalan ng kalusugan dahil sa bulag na tiwala. Madalas nakatayo ang anak sa kanyang tabi, hawak ang kamay niya, ang maliwanag na mga mata ay paalala kung bakit nagsimula ang lahat. Madali siyang nagpatawad, gaya ng mga bata, hindi kailanman itinuring laban sa ama ang mga nakaraang pagkakamali. Ang batang minsang nagsalita ng katotohanan ay tinatawag na ngayong pangalawang tahanan ang mansyon. Halakhak ang umaalingaw sa mga pasilyo. Ang nagsimula bilang hinala ay naging aral na nagbago ng maraming buhay lampas sa kanila. Natutunan ng ama na ang pag-ibig na walang atensyon ay maaaring maging panganib, nakatago sa likod ng mabubuting layunin. Itinuro niya na ang pagiging present ay pinakamalakas na proteksyon na maaaring ibigay sa isang bata. Kayamanan ay maaaring magtayo ng pader at ginhawa, ngunit tanging pag-aaruga ang lumilikha ng kaligtasan sa loob ng pamilya. Bawat gabi, nagpapasalamat siya sa sandaling ang isang mahirap na bata ay naglakas loob magsalita nang ang takot ay maaaring pumigil sa kanya. Dahil minsan, ang kaligtasan ay pumapasok hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi sa matapang na tinig ng isang taong hindi nakikita.